Bakit hindi namin nakikita itong reform na ito at accountability sa mga may gawa nitong pinakamalaking skandalong ito? Wala kaming confidence. Kasi nga yung korupsyon nandidiyan pa rin. Hindi ba? Kaya hindi ho natin maililihis itong isyong ito ngayon kung bakit tayo nasadlak ngayon na eto, sinasabi, naghahanda tayo. Ang laki ng problema natin kasi milyon ang ililikas natin kung sakali eh. Hindi ba? Milyon ang ililikas. Opo. Kasi 2.5 million nga po ang nasa Middle East. At kapag ganyan po na milyon ang ililikas mo at milyon na mga manggagawang apektado, saan mo dadalhin yan kung iuwi mo ng Pilipinas? Exactly. Anong pakakain mo dyan? Anong trabaho? Anong ang trabaho ibibigay mo dyan? Magtataka ka dito ha. Ito ho mga kapatid, dapat noong pa ginagawa ito eh. So nangangahulugan, ngayon pa lang ito gagawin? So that we are able to help them. If those who would want to go back to the country, we need that repatriation. We need that ano ba ang trabaho may offer natin. Sunod-sunod yan eh, chain reaction. Kaya kung wala kang plano both in terms of repatriation at saka yung pagbalik dito sa atin sa bansa na pagtulong, napakahirap na mag-drawing ka lang sa papel at sabihin mong may plano tayo. Salamat na marami. Ba't pa tayo napunta sa korupsyon dito ho sa isyong ito? Anong kinalaman ng flood control scandal yan, Ted? Ikaw talaga, nakakalimutan na nga nila yung flood control na yan. Ikaw talaga. Pinapaalala mo na naman. Nakakalimutan na si Saldi ko. Dali lang po. Oo. Easy. Bakit? Sinasabi nga ni Professor, di ba, sa kanya hong pag-aanalisa, niya, direct economic fault line for Filipinos. Kasi nga po, puntahan muna natin, baby girl, no? Yung mismo pong report na na-publish nga po sa Philippine Daily Inquirer, ang source nila, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang total remittances po, galing sa gitnang silangan, in dollars. Mga kapatid, total nito is 6.130 billion US dollars. Ang Bahrain, 261.4 million US dollars. Egypt, 705,000 US dollars. Iraq, 143,000 US dollars. Israel, 106.4 million dollars. And ang Jordan, 57.4 million dollars. Tama. Ang Kuwait po, 587.1 million US dollars. Ang Lebanon, 39.8 million US dollars. Kasama din po dyan ang Libya with 11.3 million US dollars. Ganon din po ang Oman. Malaki din po, 347.8 million US dollars. Ang Palestine with 11,000 US dollars. Ang Qatar, mga kapatid, malaki. O 977 million US dollars po. Samantala, pinakamalaki, Ito po, Saudi Arabia. 2.2 billion US dollars. At ang United Arab Emirates, sumunod po yan sa Saudi with 1.5 billion US dollars. Ang Yemen, meron din tayo 8,000 US dollars. Well, Oo. anyway, so mga kapatid, dito po ngayon, ang mga datos na ito ay nanggagaling sa Bangko Sentral. Actually, ito ho yung recorded lang, di ba? Ito po yun. So, ganun kalaki. So, basically, sinasabi po ni Professor dito, kapag ho ganyan kalaki, kung saan po, mga kapatid, ang ating pong gross domestic product, ang contribution nito ay 7.5%. Ang laki ho nito, no? Kumbaga, tinatalo po nito, pati agrikultura, etc. So, kapag ganyan kalaki ang inaasahan mo, at doon ka nalang umaasa, wala ka namang ginagawa, para bawasan yung iyong pag-asa doon sa pamamagitan po ng pagsiguro na itong mga manggagawang Pilipino hindi na aalis. Otherwise, kung aasa ka dyan, kapag may nangyari sa bansang yan, may problema ka. Yun po sinasabi niya dito eh. So, ba't po tayo napunta sa corruption? Ayun nga po yun, mga kapatid. Sa pangkalahatan, sa kabuuan nito, ang question is, ang ating pong ekonomiya, ang ating pong dollar remittance, sumasandal sa remittance ng mga manggagawang Pilipino sa abroad, lalo na po dito nga sa gitnang silangan kung saan dyan ang gagaling ang pinakamalaki din pong remittance. Ngayon, mga kapatid, may gulo ngayon, may gera ngayon. Paano yan kung doon ka nakasandal? So definitely, hindi maaari sabihin ni Ginoong Frederick Go na modest lang ito. Kapag ito po ay tumagal
ang laki ng dagok dito. Hindi pa kasama yung oil na issue. Kasi alam po naman natin na ang langis ay siyang dugo, di ba, ng industriya at ekonomiya. Kapag tumaas na ang presyo ng gasolina, lahat na magtataasan maliban sa pamasahe, logistics, delivery, etc. Yung ultimo ho, yung shipment ng mga produktong petrolyo sa mga pantalan ng panggagalingan ng mga sources niya, lahat tataas siya kasi mataas yung fuel. So dahil dyan, mga kapatid, yung inflation nga po mahihirapan na makontrol. Lahat ng imported magtataas. Ang basic po naman yan, di mo na kinakailangan maging isang Marcos Jr. para magsabi nito, di po ba? So yung sinasabi po dito ni Professor, kasi nga diyan ka sumasandal. So ang long term nito, gaya daw ho ng mga ibang mga bansa gaya ng South Korea, dati-rati they also send their workers abroad. Pero ngayon hindi na kasi po basically po ang kanilang mga manggagawa sa abroad, mga yung white collar jobs na po yan, mga executive na yan. Pero yung pong kanila pong mga common na mga manggagawa, doon na po kasi industrialized nation na po sila. Yun po ang wala sa atin, pero yun nga lang kailan mangyayari yan. Magsisimula ka sa basic, which is investment sa Pilipinas. Kung ang local investors mismo walang kumpiyansa dahil sa political instability na nangyayari sa atin, paano pa ang foreign investors? So babalik ka sa politika, sa governance. Ngayon pinag-uusapan natin impeachment, nagbabakbakan ito. Kapag nanalo si VP Sara, anong uunahin niya? Kayo po magsabi na. Kayo na ho ang magtansya. Kapag siya ho naging presidente ng Pilipinas, ano uunahin niya? Pagpapaunlad po ng ating ekonomiya, kayo na po magsabi, di po ba? Kasi nga po kapag hindi natitigil itong bakbakan itong mga ito, hindi natitigil itong sobra, mga kapatid, Nabangayan. Ayoko nang pumunta dyan at Sige. restraint ng ating panalangin. Yun ang Madam Sayin, di po ba? Isipin po natin, ang lahat na pinag-uugatan nito, magmula nung 40 years ago, nung panahon ni Marcos, kasi di ba nung una, bago po si Marcos, ang sinasabi, tayo nga po ang may unang release ng tren . Hindi po ako nabibiro, una pa tayo sa Hong Kong. Yung ating pong PNR, una pa yan. Bakit po ngayon? Nahuli. Hindi po ba? So nagkaroon na po ng magandang simula, but eventually nga po, yun na tayo napunta. Cronyism and corruption, blah blah blah, etc. Boom! Dito tayo nasadlak ngayon. So muli, babalik tayo, nasan na si Saldico? Hindi ba? Kasi hindi sinasabi ng mga investors ngayon hanggat hindi namin nakikita itong reform na ito at accountability sa mga may gawa nitong pinakamalaking skandalong ito, wala kaming confidence. Kasi nga yung korupsyon nandidiyan pa rin. Hindi ba? Kaya hindi ho natin maililihis itong isyong ito ngayon kung bakit tayo nasadlak ngayon na eto, sinasabi, naghahanda tayo. Ang laki ng problema natin kasi milyon ang ililikas natin kung sakali . Hindi ba? Milyon ang ililikas. Opo. Kasi 2.5 million nga po ang nasa Middle East. At kapag ganyan po na milyon ang ililikas mo at milyon na mga manggagawang apektado, saan mo dadalhin yan kung iuwi mo ng Pilipinas? Exactly. Anong pakakain mo dyan? Anong trabaho? Anong trabaho ibibigay mo dyan? You know what I'm saying? I know what you're saying. Di ba? Kaya yung yung sinasabi ni Professor, kapag sumandal ka sa gantong uri ng source ng remittance mo at very proud ka. We are so proud na ang ating mga manggagawa talaga, kaya ho tayo in demand kasi iba ho din yung ating lahi at Iba yung tayo ating magtrabaho. pamakayahan na magsalita ng maayos na Yan Ingles. pa. But at the end of the day, sabi nga ni Professor, hindi ka pwedeng dyan at dyan lang umasa. Kasi ito na ho yung mga halimbawa ng vulnerability natin sa ganitong mga sitwasyon na dyan ka lang umaasa. Think about it. Maraming salamat, Professor, for explaining the economic fault line. Ngayon ay talagang mas naiintindihan na ng You know mga what I'm saying? nakikinig at nanonood sa atin. So, Oo, kahit gaano kalayo ang Middle East sa ating bansa, hindi po tayo dapat nagsasawalang Okay. bahala at nagsasawalang kibo sa nangyayari. Yun. Well said. Hindi ho ba? Kasi direkta ang economic impact nito dahil milyon-milyon po ang manggagawang Pilipino sa Middle Okay, East. sige. So mga kapatid, eto lang, bago tayo magkaroon pa ng isang importanteng panayam. Kaya ako naman ang tataka lang. Asan na pala si Saldi? Saldi ko, asan ka na?
Talaga bang hinahanap ko o Hayaan nyo, nagkakape yan. Masarap ang buhay niyan. Baka nasa veranda niya yan. Siya ay nagkakape ngayon. Ano kaya ang breakfast niya today? Zaldi, anong breakfast mo? siguro sabi Malamig ba dyan sa kinalalagyan mo? Ay, sana manginig ka. Baka tumatawag si Zaldi ko. Tawagan mo nga. Pacheck mo nga kung nawawarm up yung helicopter. Ayos ah. Yun ang, oo. Di ba? Hello? Check mo nga yung aking unit dyan sa Benguet. Check mo nga. Dito sa Shangri-La, baka gusto niya rin pa-check. Oo. Di ba? Hello? Huwag natin kakaligtaan yan kasi hanggat hindi natin nakikita na talagang may makukulong naman darambong dito sa kasong yan, asa at aasa ka pa rin dito ho sa gantong uri ng sitwasyon. Kasi ngayon ang basic eh. Opo. Napala nyo. Ako lang yung nagtataka dito. O sige, ano ba yung pinagtataka mo? I-share mo sa amin Kasi yan. ito'y pirmado ni Secretary Garin. Tinatawagan natin siya para nga sa panayan pero siya yata nagbigay po ng isang kinatawan. Interagency Energy Efficiency and Conservation Committee. So may advisory siya. Okay? To national government agencies, government-owned and controlled corporations, state universities and colleges, and local government units from the Secretary of Energy and ito nga po yung chairperson. Okay. Subject, enjoining all government entities to reduce fuel consumption by at least 10%. In light of the recent global situation, etc., dito, parang wala akong nakitang wordings dito ng parabagang reiteration lang o reminder. So nangangahulugan ba na itong kanilang inuutos ngayon pa lang nila gagawin? True. Magtataka ka dito ha. Ito ho mga kapatid, dapat noong pa ginagawa ito eh. So nangangahulugan, ngayon pa lang ito gagawin? Ay nako, sandali lang po. Hihimayin natin tong isyong ito ha. Pero napag-uusap... Ang galing mo talaga mag-analisa. Diyan kami bilib sa'yo. Oo. Kung kailan tataas ang krudo, ngayon lang nila naisip magtipid. Hindi lang, hindi yun. Hindi kayo nagtitipid dyan. Kanina kasi Hindi yung general terms lang na temper. Hindi, yung isa-isa. Yeah. Pag binasa mo isa-isa ito, Kung ano yung ngayon nyo nakalagay. lang ito iuutos. Oo. Yung preventive vehicle Kasi, maintenance, di ba, full tank method, Anyway, optimized trip manage. Ngayon lang nila naisip ipatupad. mga kapatid, ano po, sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa abroad, ito ho napakaganda. Ito, sa mga panahong ito, makakatipid ka rito. Yan. Sa lahat po ng ating mga kababayan overseas, ang tanong namin, kayo ho ba'y kaliwat kanan kung magpadala po sa Pilipinas? Ika nga, may bayad ho ba yung... Itong nang tumitinding tensyon sa Middle East, no, sa girian sa pagitan ng Israel, US at Iran, saan po dapat pupwesto ang Pilipinas o papanig? Well, alam mo, Jade, nagiging regional na hindi na country to country. Marami nang tumutulong sa Iran na nakakabahala kasi kung region yan, mas malaki ang pinsala at risk sa atin, no? So sana maitigil at bumalik sa negotiation, no? At na mapag-usapan kasi napakahirap niyan, buong mundo apektado, hindi lang ang Pilipinas. Tayo apektado kasi may 2 million na OFWs diyan sa Middle East, no? At nakakabahala kasi may isa ng Pilipinang na sawi dahil nga doon sa pagpunta doon sa bomb shelters, mukhang naabutan sila ng amo niya. So nakakalungkot. Opo. Pero sa tingin ho ninyo, may panganib ho ba na inyong nakikita kung may pahayag, maglalabas po ng pahayag ang bansa po natin, kaugnay nga po dito sa tensyon dyan sa Middle East na para bang may kinikilingan dito sa away dyan sa gitnang silangan? Mahirap tayong kumiling sa partido ng Estados Unidos. At mahirap rin tayong kilingan yung ibang players dyan sa regional conflict na, no? Dapat ang kilingan natin ang mga Pilipinong nandyan sa lugar. Yun ang number one eh. Sa foreign policy natin, mas nagiging maigting ang ating relasyon sa ibang bayan dahil sa mga Pilipinong nagtatrabaho at namumuhay dyan sa four corners of the world. So, napakahirap na kilingan. Dapat lamang sigurong ipaglaban natin ang ating mga
kapwa Pilipino nandyan dahil ang laki naman ang naitutulong niyan sa bansa natin through their remittance. Maliit na bagay na yung proteksyonan sila, maliit na bagay na yung may matawagan sila, may guidance mula sa embahada natin. Yung 2 million na sinabi ko, yun ay yun ang per record. Imaginein mo kung yung mga pumasok na hindi maayos ang papeles, paanong proteksyon ang makukuha nila sa gobyerno. So, kung sakali tayong magsasalita tungkol dyan sa kaguluhan, balikan natin yung usaping negotiation, usaping kapayapaan, para yung ating mga Pilipino maalis natin sa harm's way at kung kailangang ibalik sa Pilipinas, ay maibalik sa Pilipinas. Ang problema mo lang doon, Jade, no? Ano naman ang ipagkakaloob natin, hindi naman maayos ang programa natin sa repatriation. So, maraming problema. Yun nga lang, unahin natin yung kaligtasan nila. Opo. Pero considering, Prof, na ang Pilipinas, lalo na ang administrasyon ngayon, ay kaalyado nga ng Amerika, paano ito makakaapekto itong global conflict dun sa nabanggit mong foreign policy direction ng ating bansa? Oo, Jade. Siguro uulitin ko, hindi mahalaga kung sinong papanigan natin. Ang mahalagang paglaban natin ng mga Pilipino. No, mahirap kung didiin ka sa Estados Unidos dahil hindi klarado kung ang pagdiin mo, ano ba ang magiging role ko. Mahirap ring magdiin ka dyan dahil meron tayong 9 EDCA sites, no? Hindi natin alam kung paano, dahil nagiging regional war na, hindi natin alam kung ang ating EDCA sites ba magiging magnet sa kaguluhang yan. Kaya nga dapat parating tumatayo tayong independent and neutral, wala tayong pinapanigan kasi ang daming Pilipino na nasa labas ng bansa na. Swerte. New UFC Oriental Suit. Yan po sa gitna. Guluhang yan. Kaya nga dapat parating tumatayo tayong independent and neutral, wala tayong pinapanigan kasi ang daming Pilipino na nasa labas ng bansa natin na kailangan ng tulong ng gobyerno. Opo. Sa tuwing may tensyon dyan po sa gitnang silangan, Prof, agad na tumataas itong presyo nga ng ating langis. Sa tingin po ninyo, handa ho ba ang ating gobyerno para sa posibleng prolonged, no, pangmatagalang epekto nito, lalo na po sa pagtaas ng presyo ng langis po, Prof? Did kung titingnan mo yung mapa ng region, no, isa lang ang napakaliit, 33 miles, yung Strait of Hormuz, mabarikadahan lang yan, matigil ang paglabas, pilay ang ekonomiya ng mundo, no? Kasi diyan dumadaloy ang, apart from yung sinabi mong langis, kahit trade diyan dumadaloy. So apektado ang dalawang dambuhalang bansa, India at China. Tayo kagabi na siguro mga alas 10 pa lamang, makita mo may mga pila na sa mga gasolinahan. So meron ba tayong reserve? Hindi ko alam at hindi naman sinasabi ng administrasyon kung ano ang contingency plans nila both sa OFWs at saka sa atin domestically. Kasi tama yung sinabi mo, pagtaas ng presyo ng gasolina, lahat yan may apekto sa elektrisidad, konsumo ng elektrisidad, may epekto dun sa lahat ng mga industriya na base sa gasolina, no? So napakahirap 'yan dahil maliit na bansa tayo in terms of supply. Siyempre uunahin yung mga dambuhala, lalo na yung may nakalatag na gas pipes under the water. Tayo naman ay hindi ganong bansa. So maraming komplikasyon ang nangyayari sa Middle East na magdudulot ng lalong pagbagal ng ekonomiya ng ating bansa. Dahil nga sa magiging epekto ng tensyon dyan sa Middle East, Prof, nakikita ho ba ninyong maaari ito magiging political liability din ng administrasyong ito? Ay oo, kasi from day one, hinahanap na ang presidente, di ba? He came up with an address na, not really the one that you would want. I haven't heard of any contingency plans. Dapat yan, nagkikick in na yung crisis committee para na isasakatuparan na yung crisis. Ang naglabas lang sila, which I'm happy, yung may QR code, may tatawagan, pero yung actual plano, yun ngang ilang numero ng Pilipino meron sa bawat bansa sa Middle East, hindi pa alam. So,
napakahirap gumawa ng contingency plan kung sa plano pa lang hindi mo alam ang ilan bang Pilipino ang naandyan. So magwo-work sila dun sa mga different organizations ng mga Pilipino dyan sa Middle East. Pero in the scheme of things, pag nakikita mo at napapanood mo yung mga nangyayari, magugulat ka dahil ibang klaseng armamento at ibang klaseng pagpapasabog ang nakikita natin, very advanced. So kung ikaw yung katulad natin, ang bansa natin ay ganito at mahihirapan kang maglagay ng rescue operation dyan, hahanap ka ng safe conduct pass na bansa para mailabas yung mga Pilipino. Napakadaming problema at ako'y nababagabag dahil hindi ko nakita na nag-meet ang crisis committee. May linabas lamang ang OWA at DFA at nagsalita ang Pangulo na sinabi niya huwag kayong mabahala at tutulungan namin kayo. Pero yung actual, 'di ba? Yung 1 2 3 4 5, yun ang hindi natin alam kung anong gagawin ng ating pamahalaan. Napaka-importante 'yan kasi ang second feeder, second layer ng information, yung mga kamag-anak na naandito na nababahala sa nangyayari, syempre gusto nilang malaman kung safe ba ang kanilang mga kamag-anak. Yung line na pagtawag, hindi pa yun nasa-set up, so hindi ko talaga alam kung ano ang contingency plan na nakaset up. Kasi sa usaping yung political narrative, Prof, sino ba ang madalas na sinisisi ng taong bayan kapag tumaas yung presyo ng langis, tumaas ang presyo ng mga bilihin, lahat-lahat po yung mga komplikasyon na yan, hindi ho ba ang pamahalaan o ang global factors na sinasabi natin? Bago dumating sa global factors, kailangan aksyonan na ng pamahalaan eh. Bago dumating sa global factors, dapat na ipresenta na yung contingency plans. At bago dumating sa global factors, ay na-implement domestically at dun sa mga OFW yung kailangan gawin. Alam mo, ang mantle ng leadership, parating napakabigat yung onus ng leadership na namumuno. Kung hindi sa namumuno, yung grupo na supposedly crisis committee set up for this purpose, hindi natin nakikita yan at hindi natin nakikita ang presidente na 24/7 nagbibigay ng gabay. Wala tayong way na may gising ba sa crisis committee 24/7 para malaman natin kasi mabilis yung mga ganapan dito eh. Hindi ang grupo o ang gobyernong mabagal sa aksyon, kawawa ang kanilang mga citizens. So, yun lang ang gusto ko sanang iparating. I-convene na yan at may call number, may hotline, meron naman tayong mga telcos that can provide, free calls to their relatives. Napakahalaga no na malaman kasi kung makikita mo yung mga ganyang picture na pinapakita nyo, talagang nababahala syempre yung mga kamag-anak. Opo. At nakaka-alarma ho ba para po sa inyo itong isyong ito? Lalo na't may banta nga na after 15 or 30 days ay mauubos na yung iniimbak nating imbak na langis dito sa ating bansa, yung reserve. Ang tanong, kung meron pa tayong mapagkukunan ng iba pang mga sources para mapunan o matugunan itong isyu na ito. Yun nga ang mahalaga na dapat tayo neutral at wala tayong kinikilingan. Kasi kung tayo neutral, pwede tayong tumawag na pwede bang bigyan mo naman ako ng leasehold para sa 30 days uli. Ang problemang ganyan, identify mo sino ba yung mga bansang merong langis, no? Meron tayo pero ibang uri na hindi pa natin na-process yun. So siguro tulong yun sa elektrisidad pero padating pa ang summer. So maraming mga variables na kailangang ilagay mo dun sa contingency plan nila para tayo ay magsabi na okay naman pala may programa ang gobyerno. Alam mo ang napakasakit diyan pag hindi ko alam kung naabutan nyo na, there was a time na nag-ration na X number of liters lang ang pwede mong ilagay dahil nga kakaunti ang supply. So, imagine mo yung law of supply and demand. Pag ang demand ang taas, ang supply napakaliit, ang presyo tataas.
Opo. At doon naman sa kaso ng mga OFWs, Prof, sa tingin mo dapat magkaroon na ng repatriation sa ngayon? May political impact ba yan? Kung magkakaroon ng malawakang repatriation sa mga kababayan nating OFW na naapektuhan nga nitong tensyon dyan sa gitnang silangan? JD, yung planong repatriation hindi bago, na isulat na yung planong yan panahon pa ni Presidente Arroyo, no? Ang problema, hindi naman ini-implement talaga ng pamahalaan. Nakita natin nung panahon ni Presidente Duterte, ilang beses nag-airlift ng mga Pilipinos para mapauwi sa bansa. Nung COVID, nakita natin. So, may mga plano nandyan, yun nga lang, kailangan mong i-update at kailangan mong i-identify sa mga ahensya sino ang lead. Kasi kung hindi mo yan i-identify, kanya-kanyang galaw yan. Sa liit ng ating pondo, paano tayo makakagalaw, no? Critical dito ang paggamit ng Confidential and Intelligence Fund ng Presidente dahil yung line item para sa mga krisis hindi naman ganong kalakihan. So, ako nababahala dahil wala akong nakikitang crisis committee na nag-meet, no? At merong plano, may datos, may plano, may timeline, no? Kasi hindi kakayanin ng bansa natin ng 30 days lang ang supply. Opo. Bago ko lang ipasa kay Partner Admar, Prof, sa tingin po ninyo, paano ba dapat husgahan ng publiko ang administrasyon, ang liderato ng administrasyon sa doon ba sa kanyang paninindigan, doon sa bilis ng kanyang aksyon o sa kanyang resulta? Sa tingin ko ang una doon yung paninindigan para sa Pilipino, mabilis na aksyon dahil may krisis. At yung dapat aksyon, dapat may KPI sila, yung tinatawag mong resulta, para mapagbasihan, nagawa ba natin yung dapat nating gawin, no? Again, balik sa Pilipino. Dahil utang ng bawat Pilipino nandito sa bansang ito, ang contribution ng remittance nitong OFW. Huwag na nating sabihin na legal o illegal. The point is, one of the drivers of this economy, for it to float, maging malakas at hindi sumisisid pababa is really the remittances, and we owe it to them to come up with a plan and to come up with clear timelines so that we are able to help them. If those who would want to go back to the country, we need that repatriation, we need that ano ba ang trabaho may offer natin. Sunod-sunod yan chain reaction. Kaya kung wala kang plano both in terms of repatriation at saka yung pagbalik dito sa atin sa bansa na pagtulong, napakahirap na mag-drawing ka lang sa papel at sabihin mong may plano tayo.